Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Dare to Us. Just in. A military plane carrying NBI Director Attorney Melvin Matibag has landed at Davao International Airport ahead of an operation in the area. Okay. So bago tayo magdetalye niyan, update lang sa ating fund drive for the Brave 14 Marines. Ngayong araw na ito, na ipadala o na i-deposit na natin sa bank account ng Brave 14 Marines, 160,000 pesos. Noong una, nakapagpadala na tayo ng 470,000 pesos, kaya total po na tulong natin sa kanila is 630,000 pesos. Malaking bagay na yan para sa kanila. Kaya sa mga gusto pang tumulong, kahit anong amount lang, basta galing sa puso, ito po ang GCash number natin. Excuse me. 0966-265-8480. Ang pangalan po sa GCash is si Ivan Henry Sibo. So, ito. Ang original na nag-post nito is, I think, Daily Tribune. Ito po yung litrato. Yan, naka-itim si Matibag. Ano bang klaseng aeroplano ito? O nga, Air Force plane. Kita ko. Post ni Edwin na post ng Abante News. Ito pa, post ng Daily Tribune. NBI chief lands in Davao for operation. A military plane carrying NBI Director Matibag has landed in Davao International Airport ahead of an operation in the area. Ano sa tingin nyo? Ano kayang operation? Ako, opinion ko lang ito, baka may tip kung saan nagtatago si Senator Bato. Kasi nagsalita ang palasyo na meron daw standing order ang Pangulo para arestuhin si Bato kahit na mayroong kampanya ang US government na i-dismantle ang ICC brick by brick. Kaya tuloy ang manhunt operation laban kay Senator Bato. Yan ang isa sa posibilidad. Anong klaseng operasyon yan? Ano pa? Pwede ring pulburon. Kasi pag makahuli sila ng maraming pulburon sa Davao, pwede nilang project ang masamang imahe ng Davao. O kaya ay mga smuggled goods. Ano pa? O kaya ay human trafficking. Basta ako, opinion ko lang ito, ang operasyong ito is para sirain, maliban kay Bato kung hindi sa pag-aresto kay Bato ang operasyon na ito, any operation na pag naging successful, may present sa media, may pakita na ito, ang Davao, tuni-tuniladang pulburon ang ating nasamsam. Mga ganyan. But anyway, sige lang. Yan naman ang purpose kung bakit na-appoint si NBI Director Matibag. Kasi sabi nga ni Congressman Edgar Eresi he is not a professional intelligence or investigating officer. Hindi siya lumaki sa NBI. Ang maganda sana yung pinalitan niya Director Magno.
yun ang professional career, career officer yun ng NBI. Kaya nung nag-resign si Director Santiago, Magno ang inilagay, matino yun. Nung nag-declare si BP Sara ng kanyang presidential bid, yun, biglang inilagay si Matibag na ang description sa kanya ni Congressman Edgar RSA, he is a political operator. Ang galaw niya is para mapagsilbihan ang political agenda ng appointing authority sa kanya. Excuse me. So, wag na tayong magtaka kung ano man ang resulta ng operasyon na ito is para masira ang mga Duterte. At balik tayo kay Senator Bato. Palagay ko, mahihirapan sila sa pag-aresto kay Bato. In the same manner na ang gobyernong ito, hirap na hirap sa pag-aresto kay General Bantag. More than 3 years na po na nagtatago si General Bantag. Bakit ngayon, hanggang ngayon, hindi pa nila mahuli? Si General Bantag, mayroong 2 million reward ang kanyang ulo. So, bakit hindi nila maari-aresto si General Bantag? Simple lang yan, lack of intelligence. Walang gustong magsumbong kung nasaan si General Bantag. In the same manner, dito kay Senator Bato, kung mayroon mang informasyon, baka mamaya misleading informasyon. Kaya good luck sa National Bureau of Investigation sa kaya inyong operasyon. Sana magtagumpay kayo. Kung ano man yan, kung pulburon man yan, smuggled goods, palagay ko okay na yan. Kailang except pag-aresto kay Senator Bato, malayo. Suntok sa buwan. Sa tingin ko, hanggang 2028, matagumpay na tago si Bato at alam niyo na mangyari sa 2028. Salamat mga kaibigan sa inyong sandali kung may tumatawag. Salamat sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Si ate ang natagaan ng Mugero. Ano niya ang balay. Isandig na niya ang hero. So muna niya ang itsura gyud sa iyang balay. Og muna ni gidakoon sa buslot sa balay ni ate. So mga luag na gid kayo ang buslot sa iyang balay, mga lata na gid kayo ang hero niya. So karaan na gid kayo nga balay. Makita gid nimo nga panagid ulan na nagyuro. Mauna ni ang ilang kahintang nila. Ilang pagpuyo. Ang ilang mga hero lata na gid kayo. Diri dapit, so sako lang gyud ang ilang giatok dinhi dapita sa ilang dool silang kwarto. So isod gid kayo ang ilang pagpuyo. So karon ti pila naman ni ka tuig ang inyong balay nga lata ng hero og gipang nagatop lang gani mo og sako. 15 na katuig. 15 na katuig ang hero. Oo. So gikuha na lang ninyo ang uban og sako. Ako para nga kuan niptan aw kuan Mm. kanang tulo. May mga eskwela nga kuan. Isod ni kaayo. Na may mga eskwela. So pila ka bukti imong eskwela te? Kuan duha. Duha. Oo. So unsa na yung mga grade? Grade 7 o grade So insa dayto inyong panginabuhian? 3. Kuan na pa ng kontraksyon ra ang yang bana kuan magtrabaho na dayon sa panimalay ang yang asawa. So lisod gyud ang ilang panginabuhian. Oo, wala gid kay tungod ra sa apang pagituod bugas. Gakalisod pa gani mo palit og bugas. Oo. Oo, so salamat. Salamat sa Ginoo nga sa naghatag
gihatag sa sin. Oo. Nga among gihatag sa kanhiro. Salamat kaayo.